Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Si Ja Morant nga sa edad na 22 years old ay isa na siya sa mga top players ng NBA noon. Nasa hanay na nga kaagad siya nila Steph Curry bilang best point guard sa NBA nang pauwiin niya ang Golden State Warriors noon. Kaya naman tinutulak na siya ng NBA at ng media bilang ang susunod na mukha ng liga. Subalit matapos nga nito ay pababa lang nga ang kanyang career. Naglalaro pa din siya at an all-star level, ngunit hindi nga ito ang level na inaasahan natin sa kanya matapos ang impresibong simula sa NBA. Bukod dyan ay nasasangkot pa nga siya sa mga gulo sa labas ng court dahil ang hilig niya nga na magsiga-sigaan. Wannabe gangster nga ang player na ito. Ayon nga kay Nick Wright ay nakakapanghinayang si Morant dahil andun na yung talent sa kanya, disiplina lamang ang wala. Literal nga daw nalilatag na ni LeBron, Curry at KD ang formula. Husayan sa basketball, iwasan ang gulo, magpadami ng endorsement at i-enjoy ang malaking sahod. Subalit si Morant nga ay nais pang magsiga-sigaan. Kahapon ay muli siyang napamulta ng $75,000 dahil 2 days matapos nabigyan siya ng warning ng NBA dito. Ginawa niya nga ulit ito mga kaibigan. Ano nga ba gusto niyang patunayan? Kailangan nga ni Morant na mag-take advantage kung ano man ang meron siya ngayon, lalo na sa style of play na meron siya ay maswerte na nga siya kung nasa peak level of performance pa din siya sa edad na 32 years old. Ano ba masasabi niyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Golden State Warriors at sa Houston Rockets. Bukas nga ay may game sila at isa na naman itong napaka-importante na game. Ang panalo bukas ay posibleng magbigay sa Warriors ng 4th seed sa Western Conference at home court advantage sa first round ng playoffs. Aangat nga sila sa 4th seed kapag nanalo sila at natalo ng Indiana Pacers ang Denver Nuggets. Kung mananalo nga ang Nuggets, obviously hindi aangat ang Warriors sa standings manalo o matalo man sila. Subalit bukod nga sa Denver Nuggets, ang Lakers ay may game kontra sa OKC Thunder kung saan sa mga talpakan ay underdog nga ang Lakers. Kapag natalo dito ang Lakers at nanalo ang Warriors ay magkakaroon sila ng tabla na record na 47 wins and 31 losses. Hawak pa rin nga ng Lakers ang tiebreaker advantage. Subalit malaking pagkakataon nga ito sa Warriors at isang must-win ito para sa Warriors, Lakers at pati na din sa Denver Nuggets. Habang para naman sa Houston Rockets, obviously hindi sila bababa sa standings kapag natalo sila. Ganun pa man, kailangan pa din nila na may panalo ang game na ito upang matiyak nga na hawak nila ang second seed moving forward. Dahil matapos nga ang game kontra sa Warriors ay may 3 games pa nga sila na natitira at makakarap nila dito ang Los Angeles Clippers, Lakers at Denver Nuggets. Wala ngang easy matchup dyan mga kaibigan. Kung magpapabaya nga sila at matatalo ng 4 na sunod ay pwede pa silang malaglag sa 5th seed ng West at mawalan ng home court advantage sa playoffs. Ang panalo ay magbibigay sa kanila ng guaranteed na top 4 finish sa Western Conference. Ano ba masasabi niyo tungkol dito?